So for the last few Sundays, puro mga blessings po yung pinag-uusapan natin sa Ephesians chapter 1. And tatanungin natin yung sarili natin na bakit kaya ang liit-liit ng pagtingin natin kapag blessings na bigay ng Diyos yung pag-uusapan. I can give two reasons. Yung una ay yung materialism. To be honest, kapag sinasabi natin sa itong blessing, unahin natin yung blessing. Di ba, unang-unang pumapasok sa isip natin ay mga material na bagay. So kapag konti lang yung pera, kapag wala pang sariling bahay, o wala pang sariling sasakyan, sa tingin natin ay hindi tayo ganun pinagpala ng Diyos na katulad ng iba. So isa pang dahilan ay yung short-sightedness. Ibig sabihin, karaniwang tinitingnan lang natin, syempre yung nakikita natin sa ngayon, yung sitwasyon natin ngayon. Maybe we're blessed ngayon or maybe konti lang yung blessing na tinatanggap natin. Pero hanggang doon lang yung nakikita natin. Kung ano yung circumstances natin. Kaya kapag may mga problema o may mga unresolved conflicts o may sakit o mayroong financial problems, na feel natin na para bang pinagkakaitan tayo ng Diyos ng mga mabubuting bagay. So, kaya itong pinag-aaralan po natin, mula pa verse 3 hanggang verse 14, tatapusin na po natin ngayon yung passage na yan, mula verse 11 to 14, yung focus natin. So, napakahalaga po na corrective ito para makita natin yung reality. Na ano ba talaga yung totoo sa kalagayan natin bilang mga na kay Kristo. So, pang-apat na bahagi na po ito ng pag-aaral natin dun sa passage na ito. And tinuturuan tayo dito ni Paul na tularan natin siya kung paano titingnan yung mga blessings na bigay ng Diyos, not primarily in terms of kung ano yung material or physical blessings, but primarily, yung sinasabi niya sa verse 3 na pinagpala tayo dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo with every spiritual blessing. Lahat ng pagpapalang spiritual ay binigay na sa atin ng Diyos. So tinuturuan din tayo dito ni Paul na tumingin, hindi lang sa mga bagay na naaabot ng makitid na pagtingin natin o pag-iisip natin. Tinuturuan tayo dito ni Paul na tumingin sa mas malawak pa. Kung ano yung past, ano yung present, kung ano yung future na naghihintay sa atin. So in terms of yung past, di ba pinag-aralan natin sa verse 4 na tinuturuan tayo ni Paul na tumingin dun sa ano ba yung blessing na tinanggap natin from eternity past. Di ba nasabi sa verse 4 na tayo ay pinili ng Diyos before the foundation of the world. Ibig sabihin, predestined o itinakda ng Diyos na tayo maging mga anak niya. So yun yung unang pinag-aralan natin na dalawang blessings. Sa verses 4 to 6. Yung blessing of election and blessing of adoption. And then, last time, tinuturuan din tayong tumingin sa, this last week, dun sa glorious reality ng kalagayan or yung ano yung blessing na meron tayo ngayon na na-enjoy natin dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo. So nandun na sinasabi ni Paul sa verse 7 yung katubusan at kapatawaran ng mga kasalanan na sa result of that. Sinabi din niya doon sa passage na yun from 7 to 10 na binigyan na tayo ng Diyos ng karunungan, kaalaman, para makita natin yung plano niya na isa sa katuparan niya, matutupad ang lahat sa pamagitan lamang ng Panginoong Yesus. So ito yung ikaapat na blessing na pinag-aralan natin last week, yung blessing of redemption and revelation. And then, simula last week, ay nakita natin na tinuturuan din tayo ni Paul na tumingin sa future. So, ano yung eternal future na naghihintay sa atin? Di ba, tinalakay natin doon yung plano ng Diyos to unite all things in heaven, all things on earth in Christ. And then, yung future aspect na yon ng plano ng Diyos ay tatalakayin pa natin ngayon dito sa
verses 11 to 14. So, nakita ninyo, this first two sections na mas naging prominent yung role ni God the Father. And then last time, yung mas naging prominent yung role ng Diyos Anak. So ngayon naman, makita natin yung nangingibabaw. Dito yung role ng Diyos Espiritu. Pero again, sasabihin ko ulit, kapag gumagawa ang bawat persona sa Trinity ay hindi magkakahiwalay. Hindi natin talaga pwedeng paghiwa-hiwalayin yung gawa nila. So, in the same way, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin yung mga blessings na nakasulat dito. Isang implication ito siguro. Kaya yung verses 3 to 14 ay one long sentence sa Greek to give us yung impression na yung pagpapala ng Diyos ay isang buong package. Hindi pwede na isa o dalawang blessings lang yung ma-receive mo dito and then the rest ay hindi mo makukuha. Hindi pwede na you are elected pero hindi ka redeemed. Hindi pwede na tinanggap mo yung revelation ng plano ng Diyos pero hindi ka adopted. So, it's a package deal. Kung nasa iyo yung isang blessing, nasa iyo lahat. So, kaya tinatawag din ito na golden chain of salvation. So, ibig sabihin, dugtong-dugtong. Hindi mapuputol. There's really no way na tumanggap tayo ng redemption, pero hindi natin tatanggapin yung pag-usapan natin ng inheritance na naghihintay sa atin sa pagbabalik ni Kristo. Ito yung sinabi ni Paul sa Romans 8:28-30. Sabi niya, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Election, predestination, calling, justification, glorification. Dugtong-dugtong yon. Hindi yon mapuputol. Hindi yon mababali. And yung glorification, di ba future pa yon? Wala pa naman sa atin dito ang glorified. Di ba? Kahit anong make-up ninyo kaninang umaga. Wala pa sa atin yung nasa glorified state. Pero para kay Paul, ang sabi niya, hindi future tense yung ginamit niya. Glorified. Past tense. Para sa kanya, sa isip ng Diyos, it's as good as done. Hindi pa nangyayari, pero siguradong mangyayari. And it's the same point na sinasabi niya dito sa verses 11 to 14. Yung pag-aaralan po natin ngayon na future aspect yung binabanggit niya dito. Pero mapanghahawakan na natin yung future na ito. Hindi ito yung inaasahan mo na mangyayari na maaaring hindi naman dumating. Hindi ito yung inaasahan mo na mangyayari na medyo malaki yung chance na dumating. No. Ito yung inaasahan natin na mangyayari at makukuha natin na nasa atin na. At hindi pwedeng hindi dumating. Sa verses 11 to 12, so, dadagdagan pa natin yung first four blessings ng dalawa pa. Yung verses 11 to 12 will talk about yung inheritance o yung mana na tinanggap natin. And then verses 13 to 14 ay yung sealing of the Spirit o yung pagtatak ng Espiritu sa atin. So, ang plano ko, we'll spend most of our time, titingnan natin yung verses 11 to 14. Ano sinasabi doon ni Paul tungkol sa mga blessings na yon from the Holy Spirit. And then, sa dulo, I'll give a summary ng mga theological lessons na matutunan natin mula verse 3 hanggang verse 14. And then lastly, I will talk about ano ngayon. Anong implication nito sa buhay natin. Okay? But first, unahin po muna natin yung blessing number 5. Sa verses 11 to 12. So makita po natin dito na yung may binabanggit si Paul na inheritance o mana. Okay, familiar naman tayo siguro sa term na mana. Kapag ang magulang ninyo ay nawala na,
So, yung mga ari-arian niya, yung kayamanan niya, ay mapapasa inyo. Okay? Hindi ko lang alam kung pati yung mga pagkakautang niya ay mamanahin din ninyo. Pero yung point, we know, yung inheritance. And then, sabi dito ni Paul sa verse 11 to 12, sabi niya, in Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. So, again, malaman yung sinasabi dito ni Paul. So, tulad ng ginawa natin last week, magtatanong ulit ako ng mga ilang tanong, tapos yung sagot, wala nakalagay dyan sa bulletin, sa outline niyo, pero yung sagot makikita natin dito sa verses 11 to 12. Okay, so unang tanong, paano naging malaking pagpapala yung mana na ito? Di ba? Sabi sa verse 11, na alam natin kung ano yung pagpapala, ay kung ano yung mana na yon, makikita talaga natin na it's malaking pagpapala talaga yon. Na tayo ay tumanggap ng isang mana. Kanino ba galing yung mana na yon? Di ba? Kung ang tatay mo, magulang mo, ay meron lang kaunting property, maliit na bahay, at bisikleta lang yung sasakyan, so inaasahan mo ay maliit lang yung mamanahin mo pag nawalan sila. Pero, when we realize na yung mana na ibinigay sa atin ay galing kanino? Sa Diyos. And of course, matatanggap naman natin yun hindi dahil kapag namatay ang Diyos, kundi dahil namatay si Kristo para sa atin. At kung alam natin na ang Diyos yung pinakamayaman sa lahat, walang hangganan yung kayamanan ng Diyos. Siya yung may-ari ng lahat. At kung alam natin na because we are in Christ, tayo ay isa sa mga anak ng Diyos, ibig sabihin, tayo rin ay tagapagmana. And do we realize kung gaano kalaki yung mana na yon? Hindi natin pwedeng sabihin dito yung argument na, ay, mayaman yung tatay ko, meron siyang 1,000,000 sa bangko. Pero 15 kami ng mga anak niya. So, ang daming hahati-hati nun. So, liliit na yung mana. But when we consider yung infinite wealth ng riches ng Diyos, so it's really mind-boggling na pag-isipan. Kahit hindi natin fully ma-realize na ano ba yung mga details ng mana na yun? Ano ba yung ma-receive natin? Maybe we cannot describe fully kasi walang binanggit dito si Paul kung ano yung ibig sabihin, kung ano yung detalye nun. Pero alam natin na that's something na nanggagaling sa kayamanan ng Diyos. Mayroon pang isang possible interpretation, yung original language na ginamit dito ni Paul, na sinasabi ng ibang interpreter na hindi ito tumutukoy sa mana na tatanggapin natin. Kundi tumutukoy ito sa Diyos na itinuturing tayo na kanyang inheritance. Isipin niyo yung ganong perspective. Katulad ng salin ng isang sa English, yung New English Translation, ang salin nila dito, we have been claimed as God's own possession. O kung meron kayong Tagalog na Bible, yung Magandang Balita, Biblia, ganun din yung pagkakasali nila. Na tayo ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya. Na yung mana na tinutukoy daw dito ni Paul ay tayo na tinuturing ng Diyos na Kanyang inheritance. And this is consistent. Kung paano ituring ng Diyos yung Israel na pinili niya na Kanyang bayan, sabi sa Deuteronomy 4:20, about Israel, a people of His own inheritance. And then 32 verse 9, the Lord's portion is His people. So, kung yung salita na ito ay tumutukoy sa mana na tatanggapin natin, o tayo mismo na itinuturing ng Diyos na Kanyang treasured possession, either way, it's a huge blessing. This is according to the riches of His grace, katulad na napag-aralan natin about redemption sa verse 7. And sabi sa Romans 8:17, at yamang mga anak tayo ng Diyos, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. We are God's treasured possession. And God is also our treasured possession. Galatians 3:29, at kung tayo na kay Kristo,
Kung kayo na kay Kristo, kayo'y mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ganyang kalaki ang meron tayo. Pangalawang tanong. So paano natin matatanggap yung mana na ito? Kung nasusubaybayan ninyo pinag-aaralan natin sa mga nakaraang sermon, hindi na bago yung sagot. It's obvious. Paano na pa sa atin? Dahil kay Kristo. Hindi dahil masipag tayo sa ministry, hindi dahil nag-resign tayo sa trabaho para magpaso, hindi dahil napatunayan natin yung sarili natin na we are better sons or daughters of God kaysa sa iba. So ang sagot, ano sabi sa verse 11? In Him, in Christ, we have obtained an inheritance. So nakita natin sa binasa natin kanina sa Romans 8, Galatians 3, na tayo tagapagmanang kasama ni Kristo. So ibig sabihin, dahil si Kristo, yung anak ng Diyos, dahil sa He is God's beloved Son, dahil God is well pleased with Him, dahil sa na-accomplish ni Christ para sa atin, kung ano yung mana na para kay Kristo, kung ano yung reward for His work, yun din ay para sa atin. Christ is our elder brother. Ibig sabihin, kung ano yung mana na para sa Kanya, ay para din sa atin ng mga anak ng Diyos. At paano tayo naging in Christ? Paano mo nalaman na ikaw nga ay na kay Kristo? So, hindi natin pinag-usapan dito, ikaw ba ay nasa loob ng simbahan? Ang pinag-usapan natin dito, ikaw ba ay nasa loob ni Kristo? Are you in Christ? Ano sabi sa verse 12? Na ang tinutukoy lang dito na tatanggap ng mana ay yung si Paul, yung mga Jews, yung mga Gentiles, na sinabi niya na, we who were the first to hope in Christ. So, hindi como nandito ka sa loob ng church, automatic na you are in Christ. Hindi como ang parents mo ay mga Christians, automatic na you are in Christ. Hindi como nagpabaptize ka, automatic na you are in Christ. Hindi como member ka ng church, automatic na you are in Christ. Ang question dito, do you put your hope in Christ? Hindi lang ito yung umasa ka dati sa Kanya, kundi yung umasa ka kay Kristo, patuloy kang umaasa kay Kristo, at magpapatuloy ka na umasa kay Kristo hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, hanggang dumating yung time na mapapasakamay natin fully yung inheritance na tinutukoy dito ni Paul. Wala pa sa kamay natin. Tinanggap na natin. Pero hindi pa full yung experience natin ng inheritance na ito. Pero, ginagaran siya ng Diyos na ito ay sigurado. So yung question sa atin, yun ba yung inaasahan natin? Do we fully trust yung mga promises ng Diyos na kung sinabi niya, totoo at mangyayari, garantisado? Third question, ano ang nag-udyok sa Diyos para bigyan tayo ng manang ito? Again, paulit-ulit kong sinasabi, walang anumang nasa atin na nag-motivate sa Diyos, nagtulak sa Diyos para ibigay sa atin yung mana na ito. Deserving yung tao na ito. Napakasipag. Napaka-generous. Ang laki ng pagmamahal kay Kristo. No. Mula pa verse 3, nakita natin na wala ni anumang qualification na nasa atin. Wala sa anumang future decision na gagawin natin yung dahilan ng Diyos. Walang tiningnan ang Diyos na outside of Himself to decide para bigyan ka ng napakalaking blessings na ito. Ang dahilan, ang nag-udyok sa Diyos ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Verse 11. Balik tayo sa verse 11. In Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will. So, medyo, again, maraming mga salita dito. Predestined, purpose, counsel, will. And mahalaga ito kay Paul kasi yung tinukoy niya na inheritance, yung tumanggap ng inheritance, yung original word na ginamit dito ay galing sa word na kleroo, na pwedeng ibig sabihin ay chosen by lot. Or yung parang nagpalabunatan.
para hindi natin ma-entertain yung idea na pinagkalooban tayo ng Diyos ng blessing na ito, na para bang nabunot lang yung pangalan natin. Derek, bibigyan ko ito ng mana. It's not about some random chance or accident, kaya natin tinanggap ito. Parang, alimbawa, yung idea, naalala niyo yung mga Israelita nung lumabas sila sa Egypt, tapos pupunta sila sa Promised Land. Tapos mayroong mga allotted sa kanila ng mga lupa na designated, ito para sa inyo. Ito para sa inyo. And then, sa atin na mga Kristiyano, ay meron ding dinesignate ang Diyos na itong mana na ito ay tatanggapin natin. Kaya ginamit dito yung word na predestined. Nakita na natin ito sa verse 5. Ibig sabihin, from eternity past, nagpasya na yung Diyos. Natatanggapin natin yung mana na ito. Hindi, wag tayo magkakaroon ng picture ng Diyos na He's just possibly waiting. Tinitingnan niya kung sino kaya yung mag-respond dun sa message ng gospel na narinig nila. God is not possibly waiting. Alam niya kung sino yung mag-respond sa gospel kasi siya yung nagpasya kung sino yung ililigtas niya. At kapag sinabing ayon sa layunin niya, the purpose of Him, ibig sabihin, may plano siya na mangyari. At lahat ng ginagawa niya ay ayon sa plano niya. At ayon sa plano niya, tayo na ng mga nakikiso ay sigurado natatanggap ng mana na tinutukoy dito ni Paul. So ibig sabihin, kapag ang Diyos ang nagplano, walang makakasira, walang makakahadlang sa katuparan ng plano ng Diyos. And sinabi din dito na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. So ibig sabihin, pinapalawak na ni Pablo yung scope na ang tinutukoy niya dito, hindi lang yung pagbibigay ng mana or inheritance. Hindi lang ito yung tungkol sa adoption, hindi lang ito tungkol sa redemption. Ito ay tungkol sa lahat ng bagay na nasa kamay ng Diyos. Walang nangyayari sa kasaysayan na hindi ayon sa pasya o plano ng Diyos. God is sovereign over all things. Lahat ng mga bagay, yung sabi dito ni Paul. And sabi niya, binanggit na rin niya ito sa verse 9. Di ba? Yung His will according to His purpose. Verse 5, according to the purpose of His will. So kung alam natin na yun yung kaloob ng Diyos, yun yung pasya ng Diyos, di ba? Magkakaroon tayo ng greater confidence na masabi talaga natin na totoo yung Romans 8:28. All things work together for good. Kasi nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay at wala sa kamay natin. Ano ba ibig sabihin ng counsel of His will? Diba sabi dito, yung kanyang pasya at kalooban. Siya nagpapasya. Siya nagdidesisyon kung ano yung gusto niya na mangyari. Pag tayo nagpaplano, siyempre naghingi tayo ng advice. Kaya may mga team tayo, may mga committees, para meron nagbibigay ng payo kung ano yung best course of action o ano yung decision na kailangan gawin. Pero kapag ang Diyos ang nagplano, kailangan ba ng Diyos ng advisors? Kailangan ba ng Diyos ang suggestions natin? No. Diyos siya. Siya nakakalam ng lahat. Siya yung pinakamarunong sa lahat. So, ibig sabihin, kapag nagpasya ang Diyos, yun na yun. And so, of course, we wonder, bakit ako? Bakit ikaw? Yung pinili ng Diyos na maligtas. Bakit yung iba? Hindi. Bakit nagpasya yung Diyos na ibuhos sa atin yung ganito karami, ganito kalaki na mga pagpapala, knowing na we are all undeserving? Dito mga blessings na ito. Bakit ganito ka-overwhelmingly gracious ang Diyos sa atin? Ang sagot? Kasi gusto niya. Kasi yun yung kalooban niya. Yun yung pleasure niya. Yun yung purpose niya. So instead of course, minsan nagkakamot tayo ng ulo, hindi natin maintindihan. Kapag pinag-uusapan yung sovereignty ni God, lalo na sa salvation, at yung iba ay nagpapatesta pa, hindi pwede yan. That's unfair. Instead of protesting against God, diba, marapat lang na we humbly submit sa kalooban ng Diyos para sa atin. He is God. We are not. Kaya yung sagot sa pang-apat na tanong, anong pinakalayo ni ng Diyos sa pag-ibigay ng manang ito? Again,
to the praise of His glory. Sabi sa verse 12, so that we might be to the praise of His glory. Ganun din sinabi niya sa verse 6 kung bakit tayo pinili ng Diyos na maging mga anak niya. Ang Diyos yung nagbibigay. Ibig sabihin, tayo yung tumatanggap. Kapag ang isang namamalimos sa kalsada ay binigyan ng isang malaking halaga, do we glorify yung pulubi na namamalimos? Galing niya kasing mamalimos eh. Galing. Ibang klase yung diskarte. No. The glory belongs to God, who is generous beyond our wildest imagination. So yun dapat ang Diyos ang papurihan dahil sa laki ng biyaya na tinanggap natin sa pakipag-isa kay Kristo. That's why we sing. Kaya nananalangin tayo ng pasasalamat sa Panginoon sa mga prayers natin in private or in public, especially kapag nag-gather tayo every Sunday. So, yun yung blessing number 5. Punta naman tayo sa blessing number 6. So, bakit mahalaga ito? Yung verses 13 to 14. Kasi isipin ninyo, okay, meron tayong mana na tinanggap at matatanggap natin fully. Pero, paano ka nakakasigurado? Paano ka magkakaroon ng assurance na yung mana na tinutukoy dito ni Paul sa verses 11 to 12 ay matatanggap mo talaga ng buong buo? Na hindi babawiin ng Diyos. Na hindi magbabago ang isip ng Diyos na at tikas naman ang ulo ng anak ko na to. Bawasan ko nga yung mana. Tanggalan ko nga ng mana. How can we be so sure na we will not be disinherited sa promises na ito? Especially, mahalaga ito, especially, kapag dumadaan tayo sa maraming mga problema, it's so overwhelming na ito ba yung how can I be so sure sa promise ni God kung ganito yung nangyayari sa akin? Or when we're struggling with sin, tatanggapin pa kaya ako ng Diyos na anak niya na minamahal kung ganito yung mga kasalanan na nagawa ko o ginagawa ko? So yung sagot, yung assurance, nakalagay doon sa verse 13 and 14. Yung sealing or yung pagtatak ng Espiritu sa atin. Sabi ni Paul sa verses 13 to 14, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. That's the end nitong section na ito. And para maintindihan natin to, again, we'll ask 3 questions this time. First question, paano naging malaking pagpapala yung pagtatak ng Espiritu? Sabi dito ni Paul, tayo ay sealed with the promised Holy Spirit. So, particular work ito ng Holy Spirit. Di ba alam natin yung mga ibang gawa ng Holy Spirit like indwelling ng Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, feeling ng Holy Spirit. Pero iba yung tinutukoy dito ni Paul. Ang tinutukoy niya dito ay yung tinatawag na sealing of the Spirit. Binanggit niya dito yung chapter 4, sa 4 verse 13 na Ephesians. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So, itong sealing ng Holy Spirit ay particular ministry ng Holy Spirit na sinabi na ito ay promised. Yung Holy Spirit, pinangako nino? Pinangako ng Diyos Ama, nakalagay yan sa Acts 1:4, di ba? Kaya dumating yung Holy Spirit sa chapter 2. And then pinangako din ito ng Diyos Anak, ng Panginoong Jesucristo, sa John 14:26, 16:7. Di ba sabi niya, aalis siya, pero dating yung Holy Spirit. So yung Holy Spirit, ipinangako at ipinadala ng Diyos Ama at Diyos Anak. Another indication na yung gawa ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay hindi magkakahiwalay. Hindi magkakahiwalay gumawa yung tatlong persona ng Trinity. So, now, ano ibig sabihin ng seal o tatak?
Sa panahon nila, mayroong mga mahalagang dokumento na nilalagyan ng seal o tatak to signify ownership. Kung kanino galing. Hindi lang ownership, kundi yung pagiging genuine. So kung tayo tinatakan ng Holy Spirit, ibig sabihin, yon ay pruweba na tayo ay, sino nagmamayari sa atin? Ang Diyos. God owns us, and we belong to God as His treasured possession. So, yun yung unang indication ng seal, ownership. Pero aside from ownership, yung tatak ay nagsisignify din ng security and protection. Okay, so ibig sabihin, kapag nasa atin yung Holy Spirit, dahil ang Diyos ang nagmamayari sa atin, at yung banal na Espiritu ay nasa atin, meron tayong garansya na yung mana na nakapangalan sa atin ay hindi kailanman babawiin sa atin. Walang sino mang makakaagaw nito. Walang sino mang makakapagbigay ng dahilan kahit na ang Diablo o sino mang ibang tao para sabihin sa atin na hindi natin karapat-dapat tanggapin yung mana na ito. Yes, hindi natin karapat-dapat tanggapin. Pero minarapan ng Diyos na ibigay sa atin yung mana na ito by grace. And we have security. We have assurance. At ano yung assurance natin? Yung Holy Spirit. Nasa atin yung Holy Spirit. Hindi aalis yung banal na Espiritu sa atin. And yun sabi niya sa verse 14, na tinukoy niya yung Holy Spirit. Look at verse 14. The guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. Kapag sinabing guarantee, tumutukoy ito sa, yung original word dito ay tumutukoy sa first installment or down payment. So we're familiar sa concept ng down payment. Diba? Halimbawa, meron tayong roofing project. So, mayroong contractor. Tapos, nagbigay tayo ng down payment. Gaano karaming binigay natin? 100,000 mahigit. Okay? So, may down payment. So, para saan yung down payment? So, yung down payment ay parang garansya doon sa contractor na ibibigay natin yung kulang doon sa project. O kaya kapag bibili ka ng brand new car, dahil kahit meron kang pambigay ng full payment, o kaya wala ka, magbibigay ka ng down payment bilang garansya doon sa dealer ng kotse or doon sa may-ari na binilan mo na ibibigay mo yung the rest of the payment para maging full payment. Lahat ba ng nagda-down payment ay nakakatupad doon sa garansya nila na ibibigay nila yung full payment? May na-experience siguro kayo na ganyan, na nagbigay ng down payment. O siguro kayo naka-experience na nagbigay kayo ng down payment pero hindi na ninyo kayang ibigay yung kabuuan. So kapag tao yung nagbibigay ng garansya or down payment, kahit na we want to be confident, ay hindi talaga tayo nagiging ganun ka-confident kasi we're dealing with people na pwedeng magbago ang isip o kaya naman ay limitado yung kanilang pera at hindi talaga nila maibibigay kahit anong gawin nila. They cannot guarantee yung full payment na yun. But we're talking about God. Ang Diyos hindi nagbabago ng isip. Kapag sinabi niya, meron siyang isang salita. At ang Diyos, merong unlimited, infinite supply of riches. So, garantisado. Ibinigay na nga niya yung Holy Spirit as down payment. Bakit tayo magdududa na hindi ibibigay ng Diyos yung kabuuan na ipinangako niya? Sino ba yung Holy Spirit? Di ba? Sa confession natin kanina, sinabi natin the Holy Spirit is truly God. Ibig sabihin, yung down payment na binigay sa atin ng Diyos ay hindi isang bagay, kundi ang Diyos mismo. What more can God give sa atin?
Pero may pinangako ang Diyos na sinabi niya na, okay, pauna pa lang yan. Installment pa lang yan. One day, we'll fully experience yung joy, yung treasure na nakalaan para sa atin. God is our inheritance. At yun yung guarantee na binigay ng Diyos, sabi doon, until we acquire possession of it. Yung word na acquire ay pwede rin isalin na until yung day of redemption. Kaya salin dito sa Tagalog, hanggang sa makamit natin yung katubusan natin. Teka, di ba pinag-usapan na natin yung redemption tapos na. Na-accomplish na yun ni Christ. We talked about that last time. Pero di ba sinabi din ni Paul sa binasa nating verse kanina, Ephesians 4:30, you were sealed for the day of redemption. So yung tinutukoy na day of redemption dito ay hindi yung araw na ipinako si Kristo sa krus for our redemption, kundi yung day of redemption na mangyayari sa pagbabalik ni Kristo. So ibig sabihin, tinubos na tayo ni Kristo, past tense na yung redemption na yon, pero yung fullness of redemption ay future pa. Inihintay pa natin yon. Ito nga sabi ni Paul sa Romans 8:23. Di ba dumadaing tayo? Kaya dumadaing tayo. Kasi alam natin na hindi pa ito. Hindi pa ito yung fullness. Hindi pa ito yung kabuuan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. We were saved, pero we're still waiting na maging buo yung experience na yun ng salvation. Kaya sabi niya sa Romans 8:23, dumadaing tayo inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. So may hinihintay tayo. At binigay ng Diyos yung Holy Spirit na nasa atin. If you are a Christian, you have the Holy Spirit. Bilang garansya na hindi tayo naghihintay sa wala. Ilang beses na tayong naghintay sa wala. Pero kapag ang Diyos, pangako ng Diyos ang inihintay natin, hindi tayo naghihintay sa wala. Kasi binigay niya na yung Holy Spirit sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 1:22, nilagyan niya tayo ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay o garansya na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Next question. Paano natin matatanggap yung tatak na ito? Again, hindi na tayo magtataka sa sagot. Paulit-ulit naman si Paul. Sabi niya sa verse 13, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, that moment na sumampalataya ka kay Kristo, hindi naghintay ang Diyos na after a few days, kundi that moment, tinatakang ka ng Espiritu. Nakadepende pa rin kay Kristo at kung tayo ba ay na kay Kristo. Again, binibigyan din dito ni Paul na yung pagkikipag-isa kay Kristo ay crucial, essential. Hindi optional. Ibig sabihin, kung wala ka kay Kristo, wala sa iyo yung Holy Spirit. Pero may special emphasis dito si Paul sa yung kahalagahan na yes, we are in Christ. Pero mahalaga na ma-realize natin na hindi mangyayari sa atin yon kapag hindi natin maririnig yung gospel. Di ba sabi niya dito, when you heard the gospel and believe in Him, na ibig sabihin, mangyayari lang yung sealing of the Holy Spirit kung malinaw na marinig natin yung gospel tapos paniniwalaan natin yung gospel na yon. Kapag walang response of faith, kahit na ilang preaching pa yung napakinggan mo, there's no sealing of the Holy Spirit. That's why we always call everyone, every time na nagpe-preach, lagi namin sinasabi na, put your faith in Christ. Paniwalaan mo kung ano sinasabi ng Diyos. At ito yung instrumento na itinakda ng Diyos para tayo ay maikabit kay Kristo. Without faith, hindi tayo magiging united with Christ. So that's why very, very important yung gospel. Huwag nating i-expect na mapapasa atin yung blessings na ito, yung mana na ito without the gospel. O kung babaliwalay mo, o kung i-reject mo yung gospel na pinapakinggan mo. Ano yung gospel na yun? Yung mabuting balita na yung hindi natin magagawa for our salvation ay ginawa ng Diyos para mapatawad tayo, para matubos tayo. At nangyari yon na ipadala niya si Kristo na namuhay perfectly
Lahat ng ginawa niya ay nakalulugod sa Ama. At sa krus, itinuloy siyang makasalanan. At namatay siya as our substitute. At sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. And that's the point ng kaya may Holy Week. That's why we'll celebrate, we'll remember yung sa Good Friday, Easter Sunday. We remember the gospel. Now without yung work ni Christ, without the gospel, there's no hope for us na maligtas. Maliligtas lang tayo kung yun yung pinaniniwalaan natin. If we truly believe and put our faith in Christ. Pero mahalaga na tama yung pinaniniwalaan natin. Kaya sabi dito ni Paul, ano daw yung gospel? The word of truth. The gospel of your salvation. Kaya nagpapayo kami kapag may mga members na maaaring sa Manila kayo nagtatrabaho, hindi kayo makaka-uwi dito, o kaya lilipat kayo ng tirahan. Ginagawa namin ang lahat para mapayuhan kayo kung saan kayo atin na church to make sure na yung pupuntahan ninyong church ay katotohanan yung tinuturo. Hindi binobola lang kayo. Na ang naririnig ninyo, yung totoong gospel. Hindi yung distorted version ng gospel. Hindi yung prosperity gospel. Hindi yung gospel na nagsasabi na kapag you just try harder, na gumawa na mabuti, exert effort, ay maliligtas ka, o kaya kapag naging member ka ng church, maliligtas ka, o kaya ay dahil mahal ka ng Diyos, it doesn't matter kung anong gawin mo kung anong gusto mo. Ang daming false version ng gospel. Make sure na tama yung napapakinggan natin. Kasi kung mali yung pinaniniwalaan natin, ibig sabihin, yung kapahamakan na naghihintay sa'yo, yun ang garantisado para sa'yo. But if you are in Christ, hindi tayo nagbabaka sakali. Sigurado tayo. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa sigurado. Doon tayo sa maasahan. Ay linyahan yata ng mga politiko yan ngayon. Doon tayo sa totoong sigurado. Hindi tayo binabola ng Diyos. Katulad ng ginagawa ng ibang tao. And lastly, last question. Ano ang layunin ng Diyos sa pagtatak na ito? Alam na natin ang sagot kung para saan ang lahat ng ito. Verse 14, to the praise of His glory. Pareho din sa verse 6, pareho din sa verse 12. Ganon din sinabi, to the praise of His glorious grace, to the praise of His glory. So tinatakan tayo ng Espiritu, hindi lang para sa ikabubuti natin. For our good, yes. But primarily, ultimately, for His glory. Ito yung pinaka-layunin ng Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Kaya, di ba, madalas nire-recite natin yung Lord's Prayer para maalala natin na yun yung unang-unang ipag-pray natin. Na karaniwan, hindi yung unang-unang pinag-pray natin. Ano yung unang-unang petition sa Lord's Prayer? Give us this day our daily bread. Oh, hallowed be your name. Sambahin ang pangalan mo, luwalatiin ang pangalan mo, itaas ang pangalan mo. Because that's the point of everything na ginagawa ng Diyos for our salvation, for the glory of His name. That's verses 11 to 14. Ito yung malaking pagpapala. Every spiritual blessing. So, nakompleto na natin. Actually, hindi pa kompleto yung listahan dito ni Paul. Binigyan pa lang tayo ng sampling. Marami pa tayo makikita sa ibang mga bahagi ng sulat niya. Pero at least nakita natin dito yung 6. Election, adoption, redemption, revelation, inheritance, sealing ng Holy Spirit. So ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, ang gagawin natin, balikan natin lahat ng narinig natin. Hindi lang ngayon, in the past 3 sermons pa. And then, I'll just summarize. Ano ba yung theology? Ano ba yung doktrina na dapat nating panghawakan? Especially kapag dumating yung doubt sa heart natin, especially kapag feeling natin hindi tayo ganun ka-blessed, katulad ng iba. When we're struggling, when we're discouraged, when we're overwhelmed, tandaan natin ito. Number 1. Nakita ninyo sa bulletin ninyo. Kung nakita ninyo, pwede nyo akong sabayan sa pagbasa. Ano yung number 1? Sovereignty of God. Ang makapangyarihang kalooban ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay ultimately sa desisyon na ginawa natin, kundi sa desisyon at kalooban ng Diyos. Ulit-ulit, right? Verse 5, the purpose of His will. Verse 9, His will according to His purpose. Verse 11, the purpose of His will, the counsel of His will.
Kapag ang Diyos ang nagpasya, nagplano, sigurado na mangyayari. God is over and over all things. Kasama na doon yung ating salvation. Pangalawa. Ano yung pangalawa? The Trinity. Ang nagkakaisang gawa ng Ama, Anak at Espiritu sa ating kaligtasan. Ang Diyos Ama nagbuo sa atin ng spiritual blessings na yon at nakita natin na siya rin yung Diyos na nagpumili sa atin, siya yung nagampon sa atin, ang Diyos Anak yung tumubos sa atin, ang Espiritu yung nagtatak sa atin, the Father, the Son, the Holy Spirit at work for our salvation. Pangatlo, union with Christ. Ang pakipag-isa natin kay Kristo na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapalang espiritual. Basahin niyo yung mula verse 3, mula verse 14. At bilangin ninyo kung ilang beses binanggit ni Paul yung in Christ, in Him. Pinagpala tayo in Christ, verse 3. In the beloved, verse 6. Pinili tayo ng Diyos in Him, verse 4. Naging anak tayo ng Diyos through Jesus Christ, verse 5. Meron tayong redemption in Him, verse 7. Ang layunin ng Diyos na itinakda niyang mangyari in Christ, verse 9. Mabubuo lang lahat sa plano ng Diyos in Him, verse 10. Meron tayo inheritance in Him, verse 11. Tinatakan tayo ng Espiritu in Him, verse 13. Paulit-ulit si Paul. Para bang sirang plaka, na paulit-ulit. Para i-emphasize sa atin yung incredible blessings na tinanggap natin dahil tayo ay na kay Kristo. Kung wala tayo kay Kristo, outside of Christ, walang-wala tayo. Pero kung tayo na kay Kristo at kasama natin si Kristo, we have everything. Absolutely everything we need. Number 4, conversion. Ang pananampalataya sa mabuting balita bilang paraan ng Diyos para matanggap natin ang mga pagpapala ng kaligtasan. So yung union with Christ, katulad na sabi ko kanina, ma-experience lang natin if we put our faith in Christ. Kung kakapit tayo sa Kanya by faith in Him. So we ask ourselves in question, nakakabit ka ba kay Kristo? Nakakapit ka ba kay Kristo? Hindi 5 years ago, hindi 10 years ago. Nakakapit ka ba kay Kristo ngayon? At patuloy na kakapit kay Kristo. Kung hindi ka sigurado, hindi mo alam kung paano, you can talk to one of the elders in church or one of the members in church. At sasabihin namin sa inyo. Tutulungan namin kayo. Number 5, the grace of God. Hindi lang basta grace. Ang yaman ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa ating kaligtasan. Hindi lang kaunti, kundi lahat ng pagkapalang espiritual ay tinanggap natin. Verse 3. Sa maaaring kulang ka ngayon sa mga material blessings, it doesn't matter kapag nasa iyo ang lahat ng pagkapalang espiritual na ito. At makita natin, hindi lang grace yung tinanggap natin na undeserving blessing na galing sa Diyos. Tinawag ito ni Paul sa verse 6, glorious grace. Sa verse 7, the riches of His grace. Napakalaki, napakayaman, nagniningning yung kayamanan ng biyaya ng Diyos. May the Lord forgive us for thinking of His blessings na para bang kakaunti o kakarampot yung bigay sa atin ng Diyos. Number 6, last. The pleasure and glory of God. Ang kasiyahan at kalwalhatian ng Diyos bilang punot dulo ng ating kaligtasan. Mula simula hanggang dulo, it's all about God. It's not about you. It's not about me. So yung kaligtasan natin is never about us. Nakuha natin yung kaligtasan na kailangan natin, yung biyayang kailangan natin, para sa anong layunin? Para purihin ang Diyos. To the praise of His glorious grace, verse 6. To the praise of His glory, verse 12. To the praise of His glory, again, verse 14. At ano yung simula? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Mula simula, hanggang sa gitna, hanggang sa dulo, it's all about the glory of God. Diba kaya sabi ni Paul? Sa Romans 11:36, pagkatapos ng exposition niya ng glory of the gospel of the Lord Jesus Christ, 11 chapters ng Romans, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kalwalatian
magpakailanman, ang lahat ay magsabi ng Amen. So, yun yung theology ng verses 3 to 14. At least yung summary. So ngayon, ano ngayon? Ano yung practical implications? Hindi naman pwede na tama lang yung alam natin. Tapos walang nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Walang response. Yung tamang theology ay nagdudulot ng tamang application sa buhay. Sa chapters 4 to 6 na Ephesians, tatalakayin pa natin yung ilan sa mga practical na tugon dito sa pinag-aralan natin. Pero I'll just mention 4. Okay, number 1, assurance. Ano yung assurance? Ang di matitinag na katiyakan ng ating kaligtasan. So kung yung kaligtasan natin ay nakasalalay sa makapangyarihang kalooban ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa reputasyon ng pangalan ng Diyos, ibig sabihin, meron tayong pambihirang katiyakan. Meron tayong unshakable, rock-solid assurance. Hindi magigiba ng kahit sino. Hindi matitinag ng kahit anong pagsubok sa buhay. Yung katiyakan na tayo ay na kay Kristo. And we will be forever in Christ. Ganito ba yung level of confidence na meron ka sa Diyos ngayon? Kung anong pagsubok pinagdadaanan mo? Ando ba yung pagdududa mo sa pangako ng Diyos? Andun ba yung doubts mo dahil sa mga struggles na na-experience mo ngayon dahil sa sarili mong kasalanan? O ito yung pinangahawakan natin? Na kahit na dumating yung panahon na medyo humihina yung paghawak natin sa Diyos, lalong humihigpit yung paghawak sa atin ni Kristo. Pangalawa, aside from assurance, thankfulness. Nag-uumapaw na pasalamat sa yamang tinanggap natin mula sa Diyos. Di ba kung ganun pala karami, kung ganun pala kalaki yung tinanggap na blessing natin mula sa Diyos, di ba dapat araw-araw nagpapasalamat tayo sa Diyos for receiving those blessings? Hindi lang kapag araw ng sweldo, hindi lang kapag bago kumain, hindi lang pag merong bagong iPhone o nakabili ng bagong sasakyan. When was the last time kinausap mo ang Diyos at sinabi mo sa Kanya, Panginoon, salamat po, pinili mo ako. Salamat po, minahal mo ako. Salamat po, tinubos mo ako. Salamat po, pinatawad mo ako. Salamat, ibinigay mo sa akin ang iyong sarili through the Holy Spirit. And then number 3, evangelism and missions. Bakit ko ito binanggit? Parang wala namang binabanggit dito si Paul. Yung hangaring maibahagi sa iba yung mga pagpapalang ito. Isipin ninyo, kung ganito pala kalaki yung meron tayo, sa halip na mainggit tayo sa mga maraming tao sa mga tao na mayayaman, mga politiko, kung saan nakakapunta dahil marami silang pera, pero knowing na they're outside of Christ, hindi ba mas maawa tayo sa kanila? Sa halip na mainis ka sa mga politiko ngayon na kaingay kung ano-anong sinasabi, di ba mas maawa tayo sa kanila? That they're outside of Christ, that they need Christ. Imbis na mainis ka sa kapitbahay mo, di ba mas maawa ka mahabag ka sa Kanya at gagawin mo ang lahat ng magagawa mo para ibahagi sa Kanya si Kristo. Hindi mo na iniisip na pinili kaya ng Diyos ito. Mukhang hindi ito pinili ng Diyos eh. But iniisip mo na makasalanan sila. They're in desperate need of a Savior. Kailangan marinig nila yung mabuting balita ni Kristo. And then lastly, worship. Pinakalayunin ng pagliligtas sa atin ng Diyos at pag-abot natin sa ibang tao. Kaya tayo tinubos ni Kristo. Kaya tayo nagtitipon every Sunday. That's why we encourage everyone not to miss kahit isang Sunday man lang. Kasi this is yung purpose. Bakit tayo niligtas ng Diyos? Para sambahin natin siya. Ito yung dahilan kung bakit may misyon. Bakit tayo nag-share ng gospel? Bakit tayo nagpapadala ng mga misyonero? Sabi sa unang sentence ng book ni John Piper na Let the Nations Be Glad, missions exist because worship doesn't
May misyon sa isang lugar dahil ang mga tao doon ay hindi sumasamba sa Diyos. Dating ang araw, sabi niya, wala nang misyon. Ang may iwan na lang ay worship, pagsamba sa pagbabalik ni Kristo. Bawat wika, bawat lahi ay magtitipon-tipon at sasabihin sa Diyos, salvation belongs to our God. At sasabihin natin, the Lord is my salvation. Can you really say that from your heart? Masabi mo ba talaga when we sing, mamaya, the Lord is my salvation? You can really say, my salvation. Dahil kung hindi, wala ni isa man sa mga pagkapalang pinag-usapan natin ang mapapasaya. Matatanggap lang natin yon if we are in Christ, if God is our Savior. Let's pray. Our Father in heaven, these are glorious realities na hindi namin karaniwan naisip araw-araw. Salamat, pinaalala mo ito sa amin. Dalayan ko na bawat isa na narito ay panghawakan namin yung katotohanan na ikaw ang aming tagapagligtas and lahat sa amin can really sing from our hearts, the Lord is my salvation. This is our prayer in Jesus' name. Amen.